Ayan, Sarah Geronimo sa isyong hindi pa magkaanak. Baka daw ay may diferensya ang isa sa kanila. May mga nagsasabi din na baka naman daw isinumpa ni Mami Divine. Hindi ka magkakaanak dahil salbahe kang anak. Hindi mo kami inimbita sa kasal. Uuuli ang pamilya, magkakasundo-sundo, magkakabati-bati dahil magkakaroon na ng apo. Pagbabagong buhay na ipinangangalandakan ni Baron Geisler na kung hindi na pinaniniwalaan. Tinatago lang daw nito sa isang lalagyan ng kape, sa tumbler bag. Ang alak, di ba? Ang hirap daw matanggal sa sistema kasi nandyan lang sa kanto, makakabili ka at walang magbabawal sa'yo. Hello! Welcome back to my channel! Magandang araw! At kung anong oras nyo man ako napapanood, naku, ituloy-tuloy nyo na yan. Maraming salamat. Ako po ay magbibigay ng mga mula sa puso pero balancing opinion para sa ating mga latest showbiz issue ngayon. Makikiyosyoso pero hindi makikisawsaw, makikisali pero hindi makikigulo. At ako, ang inyong marites na maghahatid sa inyo ng mga intriga, Nenya Chikadora! At eto ang latest. Ayan, Sarah Geronimo sa isyong hindi pa magkaanak. Naku, marami nga umiintriga kasi diba sa loob ng halos 2 taon na nilang kasal, hindi pa rin daw mabiyayaan ng anak ang dalawang mag-asawa, si Sarah Geronimo at si Mateo Guadicelli. Pero syempre hindi naman natin alam lahat kung ano ba talaga ang rason kung bakit hindi pa sila magkaanak. Maaaring choice nila. Maaaring sila na muna ini-enjoy muna nila ang isa't isa. Diba? Pwede namang ganon. At maaaring tanggapan nila na hindi pa nila panahon para magkaroon ng isang pamilya kasama ang anak. Kasi feeling ko naman, ini-enjoy muna nila ang isa't isa. 2 taon pa lang naman sila kasal, huwag tayong magmadali. May mga nagsasabi din na baka naman daw isinumpa ni Mami Divine. Diba? Kasi matatandaan na si Sarah Geronimo ay ikinasal na hindi raw nabasbasa ng kanyang mga magulang. Kasi kung inyong matatandaan, si Mami Divine ay hindi pabor sa kanyang boyfriend na si Mateo Guadicelli. At that time ay hindi alam ni Mami Divine or maaaring ang kanyang pamilya na ikakasal na si Sarah. Pero si Sarah naman, noong mga panahon yun, ay nasa hustong gulang na, nasa tamang edad na. At nakakatawa lang kung iisipin kung pakikinggan mo ang mga basher na sinasabing sinumpa ni Mami Divine na kaya hanggang ngayon hindi pa rin magkaanak ang dalawa. Ano to? Hindi ka magkakaanak dahil salbahe kang anak. Hindi mo kami inimbita sa kasal. Parang ganon? Wala namang ganon. Dahil alam ko na napakabait naman ni Sarah bilang anak, bilang kapatid. At talaga namang binuhos niya ang husto sa kanyang sarili, talento para makatulong sa pamilya. At kung ano man ang kanilang malalim na hidwaan, hindi pagkakasunduan, labas na tayo doon hanggat hindi natin nalalaman kung ano ang dahilan. Pero syempre, hindi talaga maiiwasan kasi talaga namang maraming fans ang naghihintay. Syempre, excited na sila na magkaroon ng anak si Sarah. At iniisip nila na maaaring ito ang magiging rason para mabuo uli ang pamilya, magkakasundo-sundo, magkakabati-bati dahil magkakaroon na ng apo. Kasi syempre, di ba, mas mahal daw ang tubo kaysa sa puhunan. Kaya matatanggap ang apo at maaaring kalimutan na daw ang mga hidwaan. Maaaring ganun ang magiging senaryo. Yun ang sabi ng mga fans at mga kaibigan. Pero halos 2 taon pa lang naman ang nakakalipas, kaya wag natin silang madaliin. Kumbaga, take your time, enjoy muna. Sila muna, maaaring may mga kompromiso pa, maaaring may mga show pa na nakabinbin na kailangang tapusin. Kasi alam naman nila sa sarili nila na ang pagkakaroon ng anak ay talagang pinaghahandaan. Kasi maaaring financially, handang-handa na sila. O emotionally, mentally, physically. Diba? Lahat yan inakaplanado para magkaroon ng anak. So, pinaghahandaan talaga. At paulit-ulit naman natin napapakinggan na ang pagkakaroon ng anak ay biyaya ng may kapal. Ibig sabihin, sa Panginoon ang gagaling. At huwag mawawala ng pag-asa, buong puso maghintay sa biyaya na darating mula sa Panginoon. At hindi maiiwasan, marami rin ang umiintriga na baka daw ay may diferensya ang isa sa kanila. Maaaring si Sarah Geronimo o si Mateo Guadicelli. Pero wala namang kumpirmasyon ito ay fake news. Kasi hanggat hindi nagsasabi ang dalawang mag-asawa na may diferensya sila, hindi totoo ang mga balitang yan. Pero syempre, aminin naman natin sa hindi, lahat ng mga bagay na nangyari ay nakatadhana sa'yo. Realidad ng buhay, hindi natin lahat makukuha. Ibig sabihin, kung kapalaran mo na magkaroon ng anak, maging ina, talagang mapapasa iyo yan. Ibibigay sa iyo yan. At kung hindi man mapagkalooban na biyayaan ako, hindi pa tapos ang buhay. Maraming mga alternatibong pamamaraan. Siyempre lahat susubukan. Mag-ask ng help sa mga profesional. Maaari kung hindi mag-work, pwede namang mag-ampon.
Lalo sa kanilang dalawa. Ngayon, mayroon silang mga aso, mayroon silang kabayo. Pwede naman silang mag-ampo ng bata kung gugustuhin talaga nila. Ang pagkakaroon naman ng anak ay hindi lang nanggaling sa sinapupunan, nanggagaling din sa puso. At maaaring may mga nagsasabi na ang pagkakaroon ng anak ay pagkakabuo ng pagkababae. Maaaring pabor tayo doon. Pero kung hindi man magkaanak, ay hindi yan nangangahulugan na hindi buo ang pagkatao. Kasi kung ikaw ay patas lumaban sa buhay, inspirasyon ang hatid mo sa iba, may kapakinabang ka sa lipunan, at higit sa lahat, isa kang mabuting tao, dyan na lang, buong-buo na ang pagkatao mo. Okay? Pero Sarah, wag mawala ng pag-asa, fight lang. Ayan. So, ito pa ang ating sunod na chika. Pagbabagong buhay na ipinangangalandakan ni Baron Geisler na ko hindi na pinaniniwalaan. Marami ang mga nagsasabi na hindi na magbabago si Baron Geisler. Mga tagahanga, mga kaibigan. Ang pagbabagong sinasabi natin ang pagkakaroon niya ng adiksyon sa pag-inom ng alak. At aminado rin naman ang magaling na aktor kasi kahit tuon pa, talaga namang hindi mapigilan ang pag-inom niya ng alak na parang ginagawa niya raw tubig. Kasi di ba ang tagal na panahon, marami na ang mga nangyayari, mga dumaang oportunidad. Hindi talaga daw nababago si Baron Geisler. Pabalat bunga lang daw kung magbago. Kasi nagpaparehab naman daw, tapos wala namang nangyayari. Kung nandiyan na naman ang alak, iinom na naman na parang wala nang bukas. Hanggang sa ngayon daw, marami ang nagsasabi na sa trabaho, sa taping, sa shooting, nangangamoy alak pa rin daw ang aktor. At maraming nagsasabi na itinatago lang daw nito sa isang lalagyan ng kape, sa tumbler baga. Pero alam naman kasi natin na marami ang nagsasabi na kapag sa droga ka nalulong at wala ka nang mabilhan, maaaring magbago ka. Pero ang alak, di ba, ang hirap daw matanggal sa sistema kasi nandyan lang sa kanto, makakabili ka at walang magbabawal sa'yo. Hindi komplikado. Nasa hustong gulang ka, may pambili ka, mabibili mo yan kahit saan. At pwede mong inumin yan sa labas o kahit pa sa sarili mong tahanan. Pero napakaswerte kasi sa dami ng mga naging problema ni Baron Geisler dahil sa pag-iinom, marami pa ring oportunidad na dumarating sa kanya. Ibig sabihin, nabibigyan pa rin siya ng project. Kasi hindi naman talaga may pagkakaila na pagdating sa aktingan, nako, hindi matatawaran ang galing ni Baron Geisler. Pero nandun na tayo, marami pa rin ang nagbibigay ng chance. Pero nasasayangan ako kasi kapag ang ganyan ang mga katrabaho ko, nawawalan ako ng respeto. Kasi kung ganyan ang ganyan ka sa showbiz, maaaring pasalamat ka, may mga proyekto ka, pero ang paligid mo, maaaring nawawalan sila ng respeto sa'yo. Kasi kung ako may katrabaho akong ganyan, ay, magaling yun. Baw na baw ako sa kanya kasi ang galing-galing niya. Pero kung makikitaan ko naman na parang hindi siya professional, na umiinom siya habang nagtatrabaho, aba, ayoko siyang makatrabaho, baka magka-problema pa kami. Diba? Yung mga ganon. Pero sabi ko nga, hindi matatawaran ang galing. Talagang nandyan ang talento. Pero sana naman ang mga ganitong gawain ay hindi na dinadala sa oras ng trabaho. Diba? Samantala, nagpasalamat si Baron Geisler dahil matapos nga ang 14 na taon, ay muli siyang naimbitahan sa pangmalakasang ABS-CBN Ball. Dati daw ay pinagbawalan ito ng mga big bosses ng istasyon sa mga espesyal na okasyon dahil nagwawala daw ito kapag nakakainom. Ngayong taon nga ay masayang-masaya ang aktor at talaga namang nagpapasalamat siya sa bukas palad na pagtanggap sa kanya ng mga ABS-CBN bosses. Thankful at grateful daw ang aktor dahil muli niyang makikita at makakasama ang mga dating mga nakatrabaho sa istasyon. Marami naman ang nagsasabi na hindi naman daw masama ang alak, lalo na kung paminsan-minsan lang. Pero kung lulunurin mo ang sarili mo, yun ang magiging buhay mo, aba, ay may patutunguhan. Hindi lang maaaring maapektuhan ang trabaho mo, maaari ring masira ang sarili mo, ang utak mo, ang kalusugan mo. Diba? At kung hindi naman talaga mawawala sa sistema, nako, nandyan na yan. Pero ang gawin mo na lang at pag-aralan, kung paano mo ito dalhin ng maayos, sa tamang panahon at sa tamang oras at sa tamang lugar. Diba? At higit sa lahat, disiplina. Disiplina talaga sa sarili ang napaka-importante. Kaya Baron, ayan, tuloy-tuloy ang pagbabago at sana gawin mong totoo. Okay? Ay, naku, yun lamang po ang ating mga chika for today. Maraming salamat. Doon nga pala sa mga nagtatanong bakit ako nagsusombrero. Naku, kasi tinatamad ako magplansya ng buhok. Kasi kulot po ako, so nakagano ang buhok ko. So para dapat maging presentable, nagpa-plansya ako. Pero dahil wala na akong oras, kasi gali ako sa trabaho, kaya hindi na ako nakakapag-plansya ng buhok.
Pero hayaan mo na, basta may mga chikahan lang tayo, okay? So maraming salamat at mag-iingat po tayong lahat kung saan man po tayo naroroon. At syempre, palagihang lambing sa mga tagapanood sa akin. Kung hindi pa kayo nag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Hit the bell button para updated kayo sa mga chismaks at ganap ng inyong all-around kasama at kachika, Nemya Chikadora!